Ang magulang ng nurse na si Ria Sumalpong, isa sa 11 Pinoy na sinasabing naipit sa Gumuong City building. Mula Australia, lumipad sila papuntang Christchurch para personal na maghanap sa anak. Hindi ko maiwasan, umiyak talaga ako. Hindi ko kasi tinatawag ko anak ko na uwi na kami kung nasaan siya. Magpakita na siya para uwi na kami. Pinakita nila yung site kung gaano kahirap. Naintindihan ko naman yung situation nila. Hindi naman madali. At saka may pinafollow sila ng international law. Sa ngayon, nasa recovery operations na ang gobyerno ng New Zealand. Ibig sabihin, hindi na sila umaasang may makikita pang buhay sa mga guho. Nasa 161 na ang patay sa lindol. Pero ang pamilya ni Rhea, umaasa pa rin. Mahirap pa rin. Magantay na lang. Waiting game. Nagpaabot na rin ng simpatsa sa Pilipinas ang Foreign Minister New Zealand para sa mga nawalang Pinoy. He's calling simply to express his sympathy for the loss of the and any casualties that we may have suffered. Sa ngayon, pinag-aaralan ng Philippine Crisis Team ang pagbibigay benepisyo sa mga naapektuhan ng lindol sa New Zealand. Mula sa Christchurch, New Zealand, Gaji Tilyage, News 5. Tuloy-tuloy naman ang dating ng mga OFW na unang nakatakas mula sa gulo sa Libya. Pero imbis na tuwa, may halong sama ng loob na bitbit ang mga OFW sa gobyerno. Live mula sa NAIA ang aming kasamang si June Loyola. June. Erwin, umabot na sa 173 OFW ang nakauwi na ng bansa ngayong araw. Ang ilan sa kanila, masama daw ang loob sa pamahalaan. 3 linggo pa lang ang factory worker na si Ronel Asido sa Libya. Pero dahil sa gulo doon, napilitan siyang umuwi ng Pilipinas. Ang masaklap, ang unang sweldo sana niya, hindi na niya nakuha. Pati ang mga naipundar niyang gamit na iwan sa Libya. Sinubukan daw niyang humingi ng tulong sa Embahada ng Pilipinas sa Tripoli, pero wala daw itong nagawa. Kulang ang pagkain. Parang lagi kaming pakiramdam naman, parang anumang oras lulusubing kami sa kampo. Halos ganito rin na nangyari kay Miguel Raymonte, isang factory worker sa Libya. Kung inisnab ng Embahada si Ronel, si Miguel halos napudpod na raw ang daliri sa katatawag bago siya sinagot ng Embahada. At imbis na tulungan siya makauwi, ito lang daw ang naging sagot ng Embahada. Be careful na lang ang sagot. Ano? Be careful. Suot-suot naman ni Antonio Diwa ang kanyang rosaryo nang dumating siya sa bansa. Ito raw ang kanyang naging agimat sa ligtas na pagtawid mula sa Napura sa Libya papuntang Port of Maurice. Naisip ko, pamilya ko kung paano makalabas. Ilan lang sila sa mga OFW na inalalayan ng kanilang mga employers sa pag-uwi. Nangako naman ang kanilang mga agency dito sa Pilipinas na tutulungan silang makahanap ng bagong trabaho. Try to find them a job, and at the same time, it will be all free for them. Erwin, mamayang alas 6:50 ng gabi, inaasahang darating ang pampitong batch ng mga OFW na mula sa bansang Libya. Erwin. Maraming salamat sa iyo, June Loyola. Eksklusibong nakausap ng News 5 ang 4 na Pinay domestic helper na nagtatrabaho sa mansyon ng pamangkin ni Libyan President Muammar Gaddafi. Nagpapasaklolo na sila sa gobyerno dahil tila ayaw sila pakawalan ng kanilang amo. Marlene Alcaide, ikwento mo. Wala din sa amin yung passport. Hindi kami yung umabot ng passport namin. Ewan namin kung paano. Napaiyak na lang ang OFW na si Raquel Dadang ng eksklusibong makausap ng News 5 sa telepono. Bakas ang tuwa at takot sa kanyang boses. Patago kasi ang usapan. Isa si Raquel sa 4 na Pinay na nagtatrabaho bilang domestic helper sa pamangkin ni Libyan President Muammar Gaddafi. Maayos pa raw ang kanilang lagay sa Tripoli. Tahimik raw ang palasyo, pero alam nilang iba na ang lagay sa labas. Bawat kalye may mga guard, may nakabantay, kaya hindi din kami makapalabas. Mamaya paglabas namin, babarilin kami. Kamag-anak po siya ni Mr. Gaddafi? Opo, pamangkin po siya. Nandun po siya ngayon sa lagi po nandun siya sa Presidente. Kwento ng isa pang OFW na si Dayan Rivera. Simula nang magtrabaho sila 5 buwan na ang nakakaraan, hindi na sila pinayagang makalabas ng bahay. Bawal na yung cellphone sa amin ngayon. Actually, kinat na tong number na to. Hindi ko lang alam ba't katawag ka.
May mga ilang pagkakataon pang tumatahimik at nagbubulungan sila habang kausap ng News 5. Sinubukan daw nilang magpaalam sa kanilang amo para makauwi, pero ang sagot, laging no. Nausap ko po si Sir kasi dumating dito kanina na naglihis. Tapos sinabi ko po kung kumusta na yung kung sabi ko, gusto na namin umuwi kasi nga nag-world na yung pamilya namin. Hindi na namin nakukontak. Tapos sabi niya, no. Hindi naman din kami papayagan na umuwi. Dati na raw nilang nakausap ang Embahada ng Pilipinas doon, kaso nawalan sila ng kontak. Ito po yung pagtrato sa inyo dyan ngayon. Sa ngayon, okay naman po. Kaya lang po natatakot din po kami kasi nga po yung ibang lugar magulo na po. Kaya naman ang kapatid ni Diana, si Jen, mugto ang mata at dumulog sa DFA kanina. Hindi mapakali sa lagay ng kanyang bunsong kapatid. Takot kami, nag-aalala, naghihintay araw-araw, bumabalik ako dito para malaman ko kung ano yung feedback, kung ano yung resulta. Saka hindi ako titigil talaga hanggat hindi napapauwi yung mga kapatid ko saka yung mga kasama. Pero kung si Jen lubos ang pag-aalala, ang nanay ng kasamahan ng kanyang kapatid tila walang kamay-malay sa peligrong sinusuong ng anak sa Libya. Ang alam daw ni Aling Betty, safe sa gubat ang kanyang anak. Ma'am, bakit manghingi ang tulong ng gobyerno? Pero man daw siya sa gubat, sabi niya, sa gira. Kung gusto niya nga umuwi siya. Nangako ang DFA na muling makikipag-ugnayan sa mga Pinay para mailikas sila. Marlene Alcaide, News 5. Plano naman ng DFA na maiuwi na rito sa bansa sa Sabado ang lahat ng mga OFWs na nailikas na mula sa gulo sa Libya. Sa tala ng ahensya, lampas 9,000 na silang lahat. Pero mahigit 1,000 lamang o 1,500 pa lamang ang mga ito na nakakabalik sa Pilipinas. Di naman makapagbigay ng estimate ng DFA kung ilang Pinoy ang naroon pa rin sa Libya. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng ahensya sa 4 na Pinay na namamasukan sa pamangkin ni Libyan President Gaddafi. Tunisia nagumpisa ang inspirasyon para sa mga revolusyon sa gitnang silangan na nagpatalsik sa mga lider na ilang dekada nang nakaupo sa pwesto. Pero kumusta naman kaya sila ngayon? At Libyan President Muammar Gaddafi pinagtripan sa internet. Yan at aksyon abroad ni Naomi Dairi. Tuloy pa rin ang protesta sa Tunisia kahit pa napatalsik na ang leader nitong si Ben Ali. Giit ng mga rallyista, dapat malinis ang gobyerno mula sa lahat ng mga kaalyado ng gobyerno. Kaya ang Education Minister na kilalang malapit sa Pangulo, bumaba na. 5 ministro na rin ang nagbitiw. Tigil muna sa pag-i-invest ang mga stockholder. Duda kasi sila sa katatagan ng ekonomiya doon. Papunggahan naman ang labanan ng mga pro at anti-government sa Bahrain. Ang mga anti tuloy ang protesta sa Pearl Square. Ang mga pro naman, dinaan na lang sa dasal sa kanilang moske ang panawagan para maging payapa ang bansa. Masaya nagsasayawan ng mga rallyista sa Yemen, pero ang panawagan pa rin nila, matuldukan na mahigit 3 dekadang pamumuno ni President Ali Abdullah Saleh. Hindi bababa sa 24 ang patay sa nakalipas na mga pagkilos na nauwi sa girian. Hit na rin ngayon sa internet ang mga spoof ni Libyan President Muammar Gaddafi. Isa rito ay pinapakita si Gaddafi na nakikipag-telebabad kay Hitler. Sa isa pa, kumakanta siya ng Singing in the Rain pero iba ang kahulugan. My people in the rain. Ang ilang media reporters naman, pinares si Gaddafi sa star na natsugi ng 2.5 Men na si Charlie Sheen. Kung si Gaddafi raw kasi sinisisi sa droga ang gulo sa bansa niya, si Sheen naman... I am on a drug, it's called Charlie Sheen. Naomi Dairi, News 5. Pahirapan po ang pag-contact sa 4 na Pinay domestic helpers na namamasukan nga sa mansyon ng kaanak ni Gaddafi. Hindi na raw sila makatawag sa embahada roon. Muli pong makakausap natin sa telepono si Raquel Dadang. Magandang gabi sa iyo, Raquel.
Hello, good evening. Good evening, Raquel. Si Cheryl Cosim ito at si Erwin Tulfo dito sa News 5. Oo. Mabuti Pwede naman... po pakibilisan kasi papasok-pasok dito. Raquel? Naputol. Raquel? Katulad nga kanina nung parang gustong sabihin ni Raquel na bilisan natin dahil pumapasok-pasok siguro doon Yung sa kanyang amo. kinalalagyan yung kanilang amo dahil nahihirapan na nga po tayong makontak sila. At katulad nga po doon sa report ay gusto na po nilang umuwi. Ilang beses silang nagpapaalam. Ang laging sinasabi ng kanyang amo, no. No. So, napakahirap ng sitwasyon nila. Kanina nga, nung tinatawagan na natin, nung kausap ng natin Marlene. ni Marlene, yung isa sa apat doon, ay nagbubulungan pa sila. Sabi, hinaan mo dahil delikado nga. Ang kinakabahan sila, baka mahuli, ay sila parusahan ng kanilang amo. Ayun na nga, siguro, mukhang ang lagay ko rito, pinatay niya yung kanyang cellphone. Ang mahirap dito ay paano masasaklolohan ng ating gobyerno itong 4 na domestic helper na nagtatrabaho nga sa pamilya ng Gaddafi. Ang pinakamaganda dyan, Cheryl, kung i-rescue mo yan, because dati nagkaroon